الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Purihin natin siya at pasalamatan sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon o oras. Tunay na ang bawat tao ay makakaranas ng pagkalugi. Liban na lamang sa silang may apat na katangian. Una, silang taong may lubos na paniniwala at pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinundan ito nila ng mabubuting gawa at nagpapayuhan sila tungo sa katotohanan at nagpapayuhan tungo sa pagtitiis. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang maikling talatang ito ay lubhang napakahalaga sa isang mananampalatayang Muslim, na kung saan ang talatang ito, kapag ito'y kanyang pinanghawakan, tunay na ito'y maging gabay niya at tagumpay niya dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah patungkol sa aya na ito, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatsu." Kung wala na sanang ibang aya o talata mula sa Quran na ibinaba liban sa talatang ito, tunay na ang talatang ito ay sapat na sa isang mananampalataya na maging gabay niya dito sa mundo at tagumpay niya sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay malayang sumumpa sa lahat ng kanyang mga nilikha. At kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa kanyang mga nilikha, nangangahulugan na ito'y napakahalaga sa kanyang mga nilikha. Si Allah sa talatang ito ay sumumpa siya sa panahon. Tunay na ang panahon, mga kapatid, o oras ay napakahalaga sa isang Muslim, sapagkat ang buhay niya sa mundo ay panandalian lamang. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil." Gawin mo ang iyong sarili sa mundong ito na para kang isang estranghero o isang manlalakbay. Ang isang manlalakbay o estranghero, mga kapatid, ay hindi siya mananatili sa kanyang pupuntahan. At sinabi pa ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, "Wa idha amsayta fala tantadir as-sabah, wa idha asbahta fala tantadir al-masa, wa khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mautik." Kapag ikaw ay dinatnan ng umaga, huwag mo nang hintayin na ikaw ay datnan pa ng takip silip. At kapag ikaw ay dinatnan ng hapon, huwag mo nang hintayin na ikaw ay datnan pa ng umaga. Samantalahin mo ang iyong kalusugan sa paggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man dumating sa iyo ang mga sakit. At samantalahin mo ang iyong buhay dito sa mundo sa paggugol ng paggawa ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala bago man dumating sa iyo ang kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nangangahulugan lamang na ang panahon o oras natin sa mundo ay napakahalaga. Kaya't samantalahin mo, kapatid, ang buhay mo sa mundo bago mo handatan ka ng kamatayan sa pagsunod at pagtalima sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi na dahil na lumikha, tunay na ang bawat isa sa atin ay makakaranas ng pagkalugi. Kung ang isang tao ay nalugi dito sa mundo, sobrang napakasakit. Paano pa kaya kapag ang isang tao ay nalugi sa kabilang buhay, na kung saan kanyang ginugol ang kanyang buhay sa mundo sa paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng tao ay makakaranas ng pagkalugi, liban na lamang ang isang tao ay mayroong 4 na katangian. Kapag ito'y kanyang isinabuhay dito sa mundo, tunay na ito'y kanyang gabay at higit sa lahat tagumpay niya sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah ta'ala, illal ladhina amanu. Liban na lamang sa sila mga taong may iman, may lubos na pananampalataya at sumasamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sila mga taong gumagawa ng pagsamba, kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, sila mga taong nagpapayuhan patungkol sa katotohanan, nag-uutos ng kabutihan at nagpipigil ng kasamaan. At ang panghuli, sila mga taong matitiisin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating mapapansin kung bakit sinundan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ang isang tao pinagkaroon ng iman, pinagkalooban ng iman ay sinundan ng mabubuting gawa. Dahil hindi matatawag na tunay na iman, na pananampalataya kung hindi niya ito sundan ng mabubuting gawa. Pangalawa mga kapatid, isa sa mga iman natin ang pag-utos natin ng kabutihan at pagpigil natin ng kasamaan. At ang panghuli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ating mapapansin, magpapayuhan patungkol sa pagtitiis. Bakit huli ang pagtitiis mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil ang pagtitiis, siya ang magsisilbing tagumpay mo dito sa mundo. Kapag ikaw ay may pananampalataya, naghahanap ng kaalaman at may iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, anumang dumarating sa iyong pagsubok, kapag ikaw ay nagtiis sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na ikaw ay magtatagumpay. At kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan mo ng pagtitiis. At kapag ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-uutos ng kabutihan at nagpipigil ng kasamaan, tunay na kinakailangan mo rin ng pagtitiis. At sa lahat ng bagay mga kapatid ay kinakailangan ng pagtitiis. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sila mga taong matitiisin, tiyak na ipapagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga ginawang kabutihan na kung saan ay mayroong taglay ng pagtitiis. At sa kabilang buhay ay kanilang makikita ang kanilang mga gantimpala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Tunay na laging kasama ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong matitiisin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa huli ay ibibigay ko sa inyo ang aral na mapupulutan natin sa ayang ito. Una mga kapatid, narapat sa isang Muslim upang maging matagumpay ang kanyang pamumuhay dito sa mundo at makamit niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan niyang 4 na bagay. Una, kinakailangan niya ng kaalaman. Upang sa ganon ay makamit niya ang tunay at matibay at malakas na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kinakailangan niya o sundan niya ito ng mabubuting gawa. At pangatlo, kinakailangan niyang mag-utos ng kabutihan at magpigil ng kasamaan na ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli, ang pagtitiis sa lahat ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging sa paghanap ng kaalaman o paggawa ng pagsamba, maging sa pagdadakwa, kinakailangan natin ng pagtitiis. Kaya sinabi ni Imam Al-Bukhari rahimahullah sa aya na ito, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kinakailangan muna sa ayang ito ng kaalaman bago salita, bago gawa at salita. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.